Delay sa kasal ni na Bea Alonzo, actress Bea Alonzo at ng businessman na si Vincent Co dahil daw dun sa naging problema raw dun sa kanilang prenuptial agreement. Pero itinanggi po ng kanilang abogado na si Attorney Joey Garcia yung umano'y delay at umano'y hindi pagkakaunawaan dun sa prenuptial agreement at yung kanya raw mga kliyente ay lumagda ng buong katapatan voluntarily dun sa prenuptial agreement. Ngayon, pag-usapan po natin, relatable sa lahat, ano ho ba ang tinatawag na prenuptial agreement? Para lang ba ito sa mga artista? Para lang ba ito sa mga mayayaman? Makakausap po natin si Attorney Raymond Fortun, isa pong family lawyer, eksperto po sa family law at isa po sa mga pinagkakapitagang abogado sa ating bansa. Attorney Fortun, kamusta na po kayo and good morning? Xander, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na nakikinig. Opo, hindi po masyadong mabigat ang aming pagtawag ngayong umagang ito sa inyo at hindi po wala pong masyadong kinalaman sa mga hinahawakan po ninyong prominent cases. Una ho sa lahat, Attorney Fortun, no, ano ho ba yung definisyon ng prenuptial agreement? Alright, siguro umpisahan ko muna doon sa premise ng tanong nyo, no? Kung ang mag-asawa po, pag yan po ay pumapasok po ngayon, under our existing laws, ang iiral po na kanilang mapapagkasunduan, no, ay yung tinatawag na absolute community of property pagdating po doon sa kanilang mga ari-arian. Para po madaling maintindihan po ng publiko, no, isipin niyo na lang pong ganito. Pag ako ay mag-aasawa, lahat ng mga ari-arian ko na nakup ko bago ako mag-asawa ay sayo na. At yun naman babae, kung ano yung mga properties niya na nakuha niya, no? Whether minana, whether pinaghirapan, whether pinagtrabahuan, ay sa akin na din mapupunta. So, kung titingnan niyo po, patas, hindi ba po? Yes, So, opo. parang ngayon, pagdating ng hiwalayan or kunyari may namatay yung isa, napakasimple po ng magiging usapan dyan, pagdating sa korte, 50-50. Meaning, yung pong mapupunta doon sa isa ay hati lang sila kung kunyari sila ay maghihiwalay later on, no? So madali. Ngayon, ito pong prenup po ay isang kasunduan ng isang mag-asawa or planong mag-asawa na hindi pa sila nag-aasawa, meron na ngayong kasunduan tungkol doon sa kung paano ba yung magiging estado po ng mga ari-arian na nakuha nila bago sila ikasal. So, pwedeng mangyari po na yung, for example, meron po akong mga properties po na nakuha dahil sa aking sariling sikap na ayaw ko po na mangyari ay sayo na din. So, ang mangyayari po dito ay mayroon pong kasunduan, may kasulatan po yan na ilalagay po nila na itong mga properties na ito, bahay, kotse, shares of stock, no, ay ngayon ay hindi na sakop noong what is yours is mine, what is mine mine is yours. Ganon din po dun sa babae, no? Kung ano po yung kanyang mga nakuha, naipon, mga naipundar, whether it is business, whether it is land, whether yan ay bahay, kotse, mga ari-arian na mga jewelries, ayan, for example, ay ngayon ay hindi na ngayon sakop dun sa tinatawag na 50-50. Tama ho ba na ito yung tinatawag na conjugal property? Ay, magkaiba po yun, Iba pa. Xander, yung tinatawag na conjugal. No, I'm sorry. Pag sinabi po natin yung madalas natin naririnig yung conjugal partnership of gains, no? Yan, opo. Magkaiba po yun doon sa absolute community of property. Yung conjugal partnership of gains, Xander, ang ibig pong sabihin nun ay tingnan niyo po ang nakalagay, conjugal partnership of gains. Meaning, kung kunyari, ako po ay meron po akong mga properties. Sabihin na natin, mga apartment house. Opo. Tapos papasok po ako sa isang wedding. Yung po, marriage, yung pong mga apartment houses po na ito ay akin pa din. Pero yung mga renta, yun po ngayon ay pinaghahatian. Kung meron akong mga shares of stock at ito ay biglang nag-increase ng value, no? Yung pong shares of stock po na yon ay akin pa din kung ito ay conjugal partnership of gains. Pero yung mga dividendo, no, yung kung ano man yung mga bunga, kaya nga po tinawag gains, no? Gains. Yung mga bunga, yun po ngayon ay magiging bahagi po
nung marriage. At yan ngayon ang nagiging sakop ng 50-50. Oh, opo. Curious lang po, in the event na yung mag-asawa, di ba ho, absolute dapat 50-50 sila. Yes. Hindi sila gumawa ng prenup. Yes. Pero halimbawa, after a year ng kanilang marriage, nagdesisyon sila na teka lang, maghatian na lang kaya tayo ng mga property. Parang hindi dapat 50-50 tayo. Pwede pa ho ba yun? Yes, meron pong tinatawag po na magpe-petition po sila no sa husgado para po magkaroon ngayon ng complete separation of property. Oh, Pwede pwede. naman po 'yon. Mhm. Dahil nga siguro na pag-isipan nila no na ayaw nila na nung 50-50 nga no. Then gusto nila na kanya-kanya. Pwede naman po 'yon. And even in a prenup po no, doon pa lamang po bago sila mag-asawa, meron pong tinatawag na yun nga yung pong tinatawag na prenup, no, na pwede nilang pagkasundoan kung ano yung iiral sa kanila with regard doon sa mga properties na ipapasok nila sa isang marriage. So it is actually beneficial to a certain extent, no? Kasi kung mas mayaman yung isa or mas masipag yung isa Mm-mm. or meron na siyang mga like let's say minana ng mga properties galing kay lolo, no, na ayaw nyo ngayon na ito ay maging parte nitong marriage na ito at magkaroon ng problema later on, ay nagiging very clear na po na ito ay hindi ngayon magiging sakop dun sa 50-50. Opo. Hindi ko alam kung pwede ito, no? Sa prenuptial agreement ho ba, pwedeng i-define na halimbawa po yung aking mapapangasawa ay may anak na? Pwede ko bang ipagbawal? Sorry po, pinapahirapan ko po ba yung sitwasyon? Pwede ko bang ipagbawal na halimbawa ayoko na yung anak mo ay magmamana ng ganitong property natin? All right. Well, that's a very good question at yan nga yung dapat nga talaga maintindihan na lahat. Ano? Ang prenup po will only cover yun pong kasunduan with regard to properties. Kaya nga tinawag po yan ay marriage settlements. No? Sa Article 75 po ng ating Family Code, ang tatlo lang po talaga, well actually apat. No? Opo. Yung pinagkakasunduan with regard dun sa properties. Number one, yung absolute community property, meaning what is yours is mine, what is mine is yours. Malinaw. Yung conjugal partnership of gains, meaning kung ano yung mga bunga ng mga properties natin, yun po ang magiging subject ng 50-50. And then pangatlo po, yung tinatawag na complete separation of properties, kanya-kanya. Itong properties ko ay akin, yung properties mo ay sa'yo. Pag yan ay kumita, sa'yo lahat yan. Pag kumita itong akin, sa akin lahat yan. And then number 4 po ngayon, base sa ating batas, ay any other regime. Meaning, pwede sila na, for example, kunyari, yung mga apartment house ko, yan ay pwede ngayon na 50-50 tayo. Pero itong mga shares of stock ko, yung aking kinikita sa pagiging isang doktor or pagiging abogado, lahat po yan ay dapat na sa akin. Hindi ka pwedeng later on na pumunta sa akin at sabihin, yung sweldo mo dapat entrega mo sa akin. Yung ganun po, no? Yan po ay pwede maging bahagi ng prenup. Doon po sa tanong nyo ngayon, Sander, Opo. yung po bang mga anak ng isa ay hindi pwedeng makibahagi? Pumapasok na po yan doon sa kasunduan na walang kinalaman with regard to properties, no? So, sa tingin ko po, no, hindi yan nakalagay po doon sa kung ano yung mga pamantayan sa isang prenup and therefore hindi siya dapat maipasok sa isang prenup agreement. Opo. Kumbaga po, kung may paghabol man in case na merong namatay o naghiwalay, kumbaga after the fact na po. Yes, oo. Well, ngayon, magiging controlling po dyan, ano ba yung napagkasunduan during the prenup and whether ito ay naaayon sa ating batas. For example po, no, kunyari ang kasunduan ay kung kunyari ay tayo ay maghiwalay, ay itong bata na ito ay automatic na doon sa asawa. Yan po medyo hindi po yan pinapayagan kasi nga it has nothing to do with yung kasunduan sa properties. Number 2 is that yung pong kung kanino mapupunta ang isang bata, sakop po yan ng a different law, no? So, for example po, yung pong bata ay less than 7 years old, automatic po yan, mapupunta po yan, base sa ating batas, dapat yan mapunta dun sa babae. Hindi pwede na mapagkasunduan na, pag naghiwalay tayo, automatic, regardless of kung gaano nakatanda yung bata, ay dapat na sa akin mapupunta. Bawal po yung mga ganon. Opo. Pinag-usapan po natin property at gains. Papaano Yes. po yung utang?
Halimbawa po, in the event si babae o si lalaki mabaon sa utang, yung ganun po, yung pagbabayad sa ganun po. Yes, oo. When it comes kasi sa utang, no, ayon sa batas po natin ngayon, no, yung Section 4, Rule 3 po ng Rules of Court, nakalagay po doon na yung pong mag-asawa ay dinidemanda po talaga ng sabay. Mm, Bakit po? mm, Kasi again, mm. kung titingnan natin yung unang konsepto, ang default po natin, meaning yung kung walang napagkasunduan na prenup, ay absolute community property. Meaning kung ano ngayon yung mga property ng mag-asawa, regardless kung saan galing yan, kung yan ay mana, kung yan ay pinaghirapan, kung yan ay galing sa sarili nila sikap, no, yung sweldo, lahat po yan ngayon ay pwede ngayong maging mapapanagot para doon sa mga utang nung mag-asawa. So, kung titingnan nyo po, yung utang ng isa ay pwede ngayon na maging utang na rin nung kabila. No? Kasi nga, dahil nga absolute community. Opo. So, pwede ngayon therefore sa isang prenup, no, na yung, kunyari, yung mga properties nung babae ay hindi pwede na maging pambayad doon sa mga utang na nung lalaki. Mm. What about, kunyari, during the marriage itself? Yung lalaki ay biglang naging sugarol or napasok sa Yan. drugs. And then bigla ngayon nagkaroon ngayon ng mga utang, no? Pwede bang habulin yung mga properties ng babae na nakuha niya bago sila ikasal? Theoretically, yes. Kung walang prenup. Kaya makikita nyo po na very important din na yung prenup ay, well, hindi ko sinasabing lagi dapat na magkaroon, kasi Opo. nga, alam mo, dalawang tao na nagmamahalan, dapat yan sa hirap at ginhawa, hindi Yes. ba? Opo. Pero kung ang purpose ay para mailayo yung pong mga properties, sweldo, yung mamanahin ng isang parte, no, yung isang esposo, ay ilalayo natin doon sa kung anumang mga negative na mangyari during the marriage, ay mas mabuti na rin na magawa na to bago sila iikasal at ito ay mailagay in writing and then ito ngayon ay maparehistro. Opo. Sa inyo pong mga past clients po, ano ho yung kadalasang nagiging laman ng kanilang prenuptial agreement without mentioning po yung mga specifics? Parang Yeah, anong normally hatian, ganun naman po? yung so far yung in my own experience, usually dinidesign lang naman nila na conjugal partnership of gains yung papasukan nila, no? Or Oh, complete separation of properties. Hindi sila masyado doon sa masyadong detalyado. But probably because hindi nila naiintindihan that under our family code right now, ay pwede po talaga na magkaroon ng tinatawag na hybrid, Mm, no? mm. Yung very specific yung mga properties, no, na pwede ngayon na maibukod o ilayo doon sa 50-50 na arrangement sa isang absolute community property. For example, bigyan kita ng example, yung Opo. shares of stock ng isang yung lalaki at yung mga dividendo nito ay ito ngayon ay kanya pa din kahit sila ay kasal na. How about yung income ng isang babae, no, dahil siya ay doktor, yung professional income niya, hindi ito magiging bahagi ng 50-50. Yung mga assets po na na-acquire noong spouses, no, ay magiging conjugal partnership of gains. Normally, dapat yan 50-50. Yes. Pero dahil nga siguro, yung pong pera na ginamit, pambili po noong mga assets na ito, for example, yung bahay, ay lahat nagmula doon sa lalaki. Therefore, kung ano lamang yung magiging renta or yung probably yung profit pag binenta nila itong lupa na to, itong property na to, yun lamang ang magiging sakop noong 50-50. Pwede po yung mga ganon. Opo, attorney, parang since about properties po ito, no, at pera, Yes. yung mga nagpapagawa lang ba ng prenuptial agreement ay yung mga mayayaman? Sa kasalukuyan po, ganun po yung nakikita ko. But only because nga hindi ganun kalawak ang pangunawa ng mga ordinaryong mga mamamayan tungkol doon sa kanilang mga karapatan pag sila ay pumasok sa isang marriage, no? In fact, ang dami ko pong mga instances po ng mga ganyan na yung maghihiwalay na, no, dahil papa-annul nila yung marriage nila kasi for one reason or another, no. And then doon nila na-realize na yung palang napangasawa nila ay batugan, ayaw magtrabaho. Opo, Meron oo. akong kilala na
nag-asawa sila dahil ang inaasahan niya yung lalaki daw ay magiging doktor. Panay lagpak, no? Hindi lumalagpak ngayon doon sa Licensure medical exam. board exam. Mm-mm. So as it turns out, itong babae ngayon, masipag naman, nagtatrabaho, ang dami niya nakukuhang mga properties. And then yung lalaki, actually naging palaasa na lang sa kanya, no? Ayun. Parang kumakapit na lamang at nakikinabang na lamang doon sa efforts ng babae. And then now they want to separate. Nare-realize ng babae na, naku, sus Mariosep, dapat pala ay ako ay nag-prenup kasi napaka one-sided po nitong aking marriage. At lahat po nung paghihirap ko ay ngayon kinakailangan na makikibahagi pa ngayon yung asawa kong batugan. Opo. At siguro pang huli na lamang po, baka meron ho kaming aspekto na hindi po namin naitanong na gusto niyo pong ibahagi tungkol po sa ating paksa? Alright, so just yung formal requisites lang, Sander, no? Ang Opo. prenup po, uulitin ko po to, ito ay kinakailangan na kasulatan po ito, pipirmahan po ito ng bawat partido. Ito ay kinakailangan na gagawin bago sila ikasal. Hindi pa pwedeng after. And then lastly, yung pong prenup po na yan ay isinusumiti po yan, no? Usually yan kung kung ito lamang ay civil wedding, isinasubmit nyo po yan kasama po noong nag-solemnize ng marriage. Or kung kayo ay pupunta sa pare, yung pare po ay binibigyan po ng kopya nitong prenup agreement na to. Yung prenup po na yan, nakalagay po yan dun sa certificate of marriage na, oy, merong prenup itong kasal na ito. So makikita nyo po yung prenup ay ifina-file po yan, nakasalang po yan dun po sa civil registry. Pag ito pong prenup na to ay hindi po naparehistro, hindi po yan bibigyan ng pansin at wala po yung visa. So very, very important po sa kaalaman po ng lahat na ang prenup po dapat ay isinusubmite at inire-register po yan sa civil registry. Opo. Attorney Raymond Fortun, maraming salamat po sir. Mag-iingat po kayo. Kayo din po, Zander, at magandang umaga po uli sa lahat po na nakikinig. Nakausap po natin, eksperto po pagdating sa family law, isa po sa mga